Maligayang pagbabalik sa Cinemo Recaps kaibigan. Ikukwento ko sa inyo ang isang drama at action movie na pinamagatang Sunflower. Now sit back and relax, enjoy the movie. Sa unang eksena pinakita ang isang lalaki na may pangalang Taesik na kakalabas lang sa bilangguan matapos makulong ito ng 10 taon. Papunta siya sa kanyang bayan kung saan inilista niya sa isang notebook ang mga bagay na kanyang gagawin ngayon na kalabas na siya sa kulungan. Pumunta siya sa isang kainan na tinatawag na Sunflower at balak makipagkita sa may-ari na walang iba kundi ang babaeng umampon sa kanya. Subalit wala doon ng babae kaya ang anak na babae nito ay pinayuhan siyang pumunta muna sa public house at bumalik na lang mamaya. Pumunta si Taesik sa public bathhouse at inikisan sa notebook ang aktibidad na kanyang gagawin. Nahirapan siyang buksan ang locker ng kanyang gamit kaya nainis sa kanya ang gwardiya dahil inakala nito na sinasadyang paglaruan ni Taesik ang susi ng locker. At dahil sa kanyang kakaiba at lampang itsura, binuli siya ng gwardiya, subalit nang tinanggal nito ang kanyang damit, nakita ng gwardiya ang tattoo sa buong niyang katawan at biglang umurong ang kanyang itlog dahil kanyang naisip na isang gangster si Taesik. Samantala, makikita ang ilang gangster na binubuli ang isang babae sa gilid ng kalsada. Ang mga gangster ay tauhan ni Yang Mo at Yang Ki, ang dalawang gangster na namumuno sa lungsod. Dalawang pulis ang nagpapatrol sa di kalayuan ngunit hindi nila pinansin ang kaguluhan at nanatili lang sa kanilang sasakyan. Si Chang Mo na nasa isang nightclub ay nilapitan ni Taesik para batiin ang dating kaibigan. Sobrang nirerespeto niya si Taesik at nabunyag na siya ay hindi isang pipitsugin lalaki. Yun pala si Taesik ay dating gangster na kinakatakutan sa lungsod. Si Chang Mo pati na si Yang Ki ay kinakabahan ng binisita sila ni Taesik. Pakatapos bisitahin ang kanyang mga kaibigan, bumalik na si Taesik sa Sunflower Restaurant at nakita ang babae na may-ari at malugod siyang tinanggap. Masaya ang kanyang ina nang makita siyang muli nang nakulong si Taesik ng napakatagal. Kahit na siya ay ampon lang, sobrang mahal siya ng kanyang ina at trinato na parang tunay na anak. Humingi siya ng tawad sa nagawa niyang kasalanan noon. Sumagot ang kanyang ina na matagal na siyang natawad nito. Kahit tanggap na ng kanyang ina na manirahan siya sa bahay, ayaw naman sa kanya ni Haeju. Pinahayag niya ang pagkamuhi kay Taesik, naisip na siya ay mahina dahil sa kanyang lalampa-lampa hitsura. Bago matulog determinado siyang na hindi na muli iiyak, hindi na iinom ng alak, at hindi na makikipag-away, para maging isang mabuting tao at tutuparin ang pangako sa kanyang ina. Si Jo Pan-soo na tatakbo sa susunod na eleksyon, ay makikita nangangampanya sa palengke, at nangako sa mga vendor upang iboto siya sa darating na eleksyon. Ang totoo, si Jo Pan-soo isang mafia na layuning nasakupin ang buong lungsod. Makikita si Taesik na nasa estasyon ng pulis at pumirma sa isang parole report na nagsasaad na muli siyang ibabalik sa kulungan kung gagawa siya ng krimen. Lumapit sa kanya ang pulis na si Min-soo at nagpayo ng umalis na siya sa lungsod dahil ayaw sa kanya ng mga residente. Dahil sa ginawa niyang gulo ilang taon na ang nakalilipas. Subalit kinumbinsi niya si Min-soo na nagbago na siya at magiging isang na siyang mabuting tao. Plano din ni Taesik ipatanggal ang lahat ng tattoo sa kanyang katawan upang bigyan ng diin ang determinasyon niyang magbago. Subalit naudlot ang kanyang intensyon dahil kailangan niyang gumastos ng malaking pera upang matanggal ang lahat ng tattoo sa kanyang katawan. Pagkatapos nito nagpakita ang kanyang ina kay Jo Pan-soo at inihayag na hindi niya pa nagbibili ang kanyang lupa ng kanyang restaurant para sa ipapatayo niyang mall. Nagbanta din siya kay Pan-soo na ilalantad niya ang kanyang baho kung patuloy na manggugulo ang kanyang mga tauhan sa Sunflower Restaurant. Sa sumunod na araw nakahanap si Taesik ng trabaho bilang mekaniko sa isang auto repair shop. Si Min-sok at kanyang partner ay nagpapatrol na makita si Taesik na masigasig na ginagawa kanyang trabaho. Sinabi ni Min-sok ang tungkol sa nakaraan ni Taesik na isang delinkwente. Isa din siya na mga naging biktima ng pambubuli ni Taesik nang siya ay nag-aaral pa. Si Chang Mo at Yang Ki ay walang kalaban-laban noon kumpara kay Taesik. Ilang taon na ang nakalilipas ang mga gangster sa lungsod ay pinapangunahan ni Choi Do-pil ay tauhan sina Chang Mo at Yang Ki. Dahil lagi naghasik ng gulo si Taesik, nakialam si Choi Do-pil at inutusan ang kanyang mga tauhan para patayin si Taesik. Subalit hindi inaasahang sobrang galing lumaban sa Taesik, madaling natalo ang mga tauhan ni Choi Do-pil. Pinatay din niya si Choi Do-pil sa huli kaya siya ay nakulong dahil sa kasong murder. Pagkatapos ng insidente pumalit sa pamumuno sila Chang Mo at Yang Ki na nakipag-alyansa kay Jo Pan-soo. Bumisita si Min-sok sa pinagtatrabahuhan ni Taesik na kilala ang kanyang employer. Binunyag ni Min-sok ang pinagkakakilanlan ni Taesik, ngunit wala nang pakialam ang employer tungkol sa kanyang nakaraan dahil masipag siyang magtrabaho.
Sa sumunod na araw bumisita si Tae-sik sa eskwelahan ni Hee-jo at nagbabalak na kumuha ng kursong English. Nang siya'y pauwi na inatake siya ng isang lalaki na may pangalang Sung-jin na meron palang gusto kay Hee-jo at nagselos dahil sa pagiging malapit niya sa babaeng kanyang gusto. Dinala si Tae-sik sa isang bakanting warehouse at doon pinagbubugbog. Dahil determinado si Tae-sik na hindi na muling makikipag-away, pinagtulungan siya ng mga tauhan ni Sung-jin. Subalit na sorpresa sila nang makitang ang tato ni Tae-sik ng aksidente nilang mapunit ang kanyang damit. Pagkatapos ng insidente lumambot ang kilos ni Hee-jo at ginamot ang sugat ni Tae-sik. Sa kabilang dako, nagdiriwang si Pan-soo sa kanyang pagkapanalo sa general election. Ngayong isa na siyang government official, balak niyang ibigay ang liderato sa pagpapatakbo ng pinakamalaking nightclub sa kanyang mga pinagkakatiwalaang alipores. Ngunit bago ang lahat, gumawa si Pan-soo ng isang kondisyon na kung sino man ang makapagpapaalis sa Sunflower Restaurant, ay siyang mamamahala ng pinakamalaking nightclub. Nang marinig ito, agad na inutusan ni Chang-mo ng kanyang mga tauhan na sirain ang nasabing restaurant. Subalit naabutan ni Chang-mo si Tae-sik sa lugar, ay agad niyang inutusang umalis ang kanyang mga tauhan. Humingi ng tawad si Chang-mo kay Tae-sik dahil hindi niya alam na doon siya nakatira. Pagkatapos nito lumapit si Chang-mo kay Yang Ki at nakipagtalo dahil hindi niya pinaalam na si Tae-sik ngayon ay nakatira na sa Sunflower Restaurant. Samantala nakuha na ni Tae-sik ang kanyang unang sahod at nagregalo ng pares ng sapatos sa kanyang ina at kamera naman para kay Hee-jo. Nabunyag na ang notebook na dala-dala ni Tae-sik ay regalo ng inang umampon sa kanya nang binisita siya nito sa kulungan. Mula noon lagi niya nang isinusulat ang mga bagay na ginagawa niya sa loob, mga aktibidad na kanyang gagawin kapag nakalabas na siya ng kulungan. Aksidenteng nahanap ni Hee-jo ang notebook at binasa ito. Kanyang binura sa listahan ng pangarap na makapagpiknik ni Tae-sik bilang isang regalo. Sina Tae-sik, Hee-jo at kanyang ina ay nagpiknik sa isang parke at kumuha ng litrato na gaya ng isang maliit na pamilya. Isang araw nakita ni Tae-sik ang kanyang dating kaibigan si Byung-jin na nagtatrabaho bilang driver ni Pan-soo. Sinabi ni Byung-jin na planong magpatayo ni Pan-soo ng malaking mall sa lugar. Ano ay nahadlangan dahil sa Sunflower Restaurant na tumangging ibenta kay Pan-soo ang lupa. Pinahayag ni Byung-jin na maging alisto siya dahil mapanganib na tao si Pan-soo. Lingid sa kaalaman ng dalawa, minamatyagan pala sila ng mga tauhan ni Chang-mo at nireport ito sa kanilang amo. Iniisip ni Chang-mo at Yang Ki na sinusubukang i-recruit ni Byung-jin si Tae-sik sa utos ni Pan-soo. Dahil dito gumawa sila ng plano para sirain ang Sunflower Restaurant pati na si Tae-sik. Hinalughog ng mga tauhan ni Chang-mo ang restaurant at pinagbantaan ang ina ni Tae-sik na ibenta ang kanyang restaurant kay Pan-soo. Nakita ni Hee-jo ang panggugulo at biglang pinalo si Chang-mo ng kamera sa ulo at dali-daling pumunta kay Tae-sik para magsumbong. Bago pa makarating si Tae-sik sa restaurant, nakaalis na si Chang-mo at mga tauhan nito at iniwang sira-sira ang lugar. Pagkatapos natulungan ng ina sa paglilinis, pumunta si Tae-sik kay Chang-mo at hiniling na dalhin siya kay Pan-soo. Nagmakaawa si Tae-sik kay Pan-soo na wag nang guluhin ang restaurant ng kanyang ina. Dahil alam niyang dating gangster si Tae-sik, inalok niya ito ng trabaho. Ngunit tinanggihan ni Tae-sik ang alok ni Pan-soo at sinabing masaya na siya sa kasalukuyang trabaho. Nanliit si Pan-soo dahil wala pang nangangahas na tumanggi sa kanya. Gumawa si Pan-soo ng plano i-frame up si Tae-sik para maibalik siya sa kulungan. Inutusan niya ang mga tauhan atakihin ang auto repair shop, kung saan nagtatrabaho si Tae-sik, upang masangkot siya sa gulo at may report ito sa mga pulis. Sa sumunod na araw, sinugod ng mga gangster ang auto repair shop at binugbog si Tae-sik. Hindi rin sila nag-alinlangan na saktan ang amo ni Tae-sik. Sa kabilang banda, nireport ni Pan-soo sa mga pulis ang tungkol sa pagkakasangkot ni Tae-sik sa isang away. Subalit napigilan ni Tae-sik ang kanyang sarili, at hindi bumawi ng pag-atake ay hindi siya inaresto ng mga pulis. Isang gabi binisita ni Sung-jin ang Sunflower Restaurant at sinabi kay Hee-jo na si Tae-sik ang pumatay sa kanyang kapatid na si Choi Do-pil, ilang taon na ang nakalilipas. Nagalit si Hee-jo kay Tae-sik at humingi ng paliwanag sa kanyang ina kung bakit niya inampon ang taong pumatay sa kanyang tunay na anak. Sinabi niya na humingi ng tawad si Tae-sik habang nakaluhod at umiiyak matapos patayin si Choi Do-pil. Dahil dito iniisip niya na hindi masama si Tae-sik at nagpa siyang ampunin ito bilang kanyang anak. Nang marinig ang paliwanag ng kanyang ina, sa wakas ay naintindihan ni Hee-jo bakit niya ito ginawa. Humingi ng tawad si Tae-sik kay Hee-jo at sinabing aalis na siya sa kanilang bahay, ngunit hiniling ni Hee-jo na manatili siya sa kanila.
Sinabi niya kay Tisik na siya lang ang nagpapasaya sa kanyang ina, at pinasalamatan pa siya sa pagpatay ng kanyang kapatid na laging basto sa kanyang ina. Sa sumunod na araw, pumunta ang ina ni Tisik kay Panso, at nagbanta ng isisiwalat ang kanyang krimen sa pag-utos kay Choi Dupil para patayin si Tisik noon, kung saan meron siyang matibay na ebidensya na maaring maghatid sa kanya sa kulungan. Narinig ni Beongjin ang kanilang usapan, at sinabi kay Tisik na maging alerto siya dahil gagawin ni Panso ang lahat para makuha ang kanyang gustong. Umaksyon na si Panso at inutusan ang mga tauhan na atakihin si Hejo, na tumatawid sa kasada. Pinupok siya ng matigas na bagay sa kanyang ulo, kaya kailangan ng dalhin sa ospital para sa masinsinang panggagamot. Dahil nadamay na ang kanyang anak, nagpasya na ang ina ni Tisik na ibenta na ang Sunflower Restaurant para sa kaligtasan ng buong pamilya. Pagkatapos nito, pumunta si Tisik kay Panso, at sinabi na pumayag na ang kanyang ina na ibenta na ang restaurant, at aalis na sila sa bayan. Hindi inaasahang humiling si Panso, na gawin paralisado ang kanyang kanang kamay, upang hindi na siya muling makapanggulo. Si Beongjin ang siyang gagawa sa pagputol ng ugat ni Tisik, ngunit sinugatan niya lang ang kamay ni Tisik nang hindi peligroso ang hiwa. Pagkatapos nito pumunta si Tisik kay Hejo at sinabi na lagi siyang protektahan. Kahit sa kanya na ang Sunflower Restaurant, hindi pa din nakuntinto si Panso, at inutusan si Yang Ki na patayin ang ina ni Tisik, at kunin ang ebidensya na magsasangkot sa kanya ng tangkain niyang patayin si Tisik, ilang taon na ang nakalilipas. Ginawa ni Yang Ki ang utos sa pagpatay ng babae, at kinubli ang pagkamatay bilang suicide. Nawasak ang puso ni Tisik nang malamang patay na ang kanyang minamahal na ina. Sa simula iniisip niyang nagpakamatay ang kanyang ina, ngunit tila nakahanap siya ng clue nang makita ang hikaw ni Yang Ki sa lugar ng krimen, kaya kanyang narealize na pinatay ni Yang Ki ang ina sa utos ni Panso. Nang malaman ang totoo, hindi niya na kayang tuparin ang kanyang pangako sa kanyang ina. Umiiyak siya habang umiinom ng alak dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Sa kabilang banda, si Panso at ang iba pa niyang mga tauhan ay nagdiriwang sa kanilang tagumpay sa pagkakakuha ng Sunflower Restaurant. Ngunit bigla silang nagulat sa tunog ng pag-iyak ng isang lalaki na walang iba kundi si Tisik. Sinabi ni Tisik na sinira niya na ang kanyang pangako sa ina at papatayin niya ang lahat ng doon sa lugar. Inutusan niyang umalis si Beongjin maliban lang kung gusto niyang mamatay sa kanyang mga kamay. Kahit na siya ay mag-isa lang, nagawa niyang patayin ang lahat ng tauhan ni Panso kabilang na si Beongjin, Changmo at Yang Ki. Nagawa niya din patayin si Panso at sinunog ang kanyang nightclub. Habang siya ay sugatan at napapalibutan ng apoy, natandaan ni Tisik ang mga magagandang alaala kasama ng kanyang ina at si Hejo. Sa huli hinayaan din niyang mamatay ang sarili sa naglalagablab na apoy. Sa huli ng eksena, nakitang magaling na si Hejo at siya ngayon ang pinakamatalinong estudyante sa mathematics department gaya ng kanyang pinapangarap. Makikita si Hejo na ginugunita ang mga magagandang oras na kasama si Tisik at kanyang ina. Salamat sa panunood, at huwag kalimutang mag-subscribe para sa marami pang video katulad nito.